mga boses na bihirang mapakinggan. Hinaing ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Isang simbolo ng pagbabago. Dalay pakiusap sa mga bobot. Biyaheng totoo. Sa tala ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 1 milyong senior citizens ang naghihirap sa Pilipinas. Marami sa kanila walang pampagamot tuwing nagkakasakit. Sa ika-5 serya ng ating Biyaheng Totoo, silipin natin ang buhay ng ilang senior citizens sa Compostela Valley na nanguna sa mga probinsyang hindi nabibigyan ng benepisyong pangkalusugan para sa mga nakatatanda. Narito ang Biyaheng Totoo ni Sandra Aguinaldo. Nang makilala ko si Mang Tani sa Davao Regional Hospital sa Tagum City, di pa tapos ang gamutan pero gusto na raw niyang umuwi sa Compostela Valley. Ito na ang 3 beses niyang ma-stroke. Nagsasalita si tatay? Uwi sana kami ngayon. Bakit kayo uwi? Sasabihin ko yan, ma'am. Kaso may resita na naman mamaya. Wala na po kaming pagtapos. Bukod sa pambili ng gamot, malaking problema kasi sa pamilya kung saan huhugutin ang pambayad na 2,000 piso. Ubus na po yung sa ATM. Ubus na. Magkano lang natira? Sabi mo. 96 pesos na lang po, ma'am. Di na po makitro. Wala po kayong tumutulong kasi sa amin sa mga anak namin, ma'am. Wala na kami pera, ma'am. Buti ka, sir, para bibili ko ako ng gamot para sa papa ko po. Nagdaan ng 2 araw, tsaka palang nakahanap ng remedyo upang tuluyang makauwi si Mang Tani. Sa buong bansa, isa sa pinakamahirap na sektor ang mga senior citizen na gaya ni Mang Tani. Pero maswerte pa rin siya kung tutuusin. Si Lolo Ingo, inabandona na raw ng sariling pamilya. Pinangingilagan pa ng mga kapitbahay. Dapat tayo na magsuot ng mask. Baka positive si Tatay Ingo sa tuberculosis at iba pang sakit. Hindi nyo na inaasahan yung mga anak nyo? Hindi na. Wala namang ganyang pagkita dahil 25 katuig. Anak, walang asawa, walang trabaho, kaya wala ring pera. Paano ho kayo nabubuhay na mag-isa lamang po kayo? Naglisang kay oras gani ko hangakong kabuk ng tubig, hangakong gani ko. So ikaw tatay, kung hindi ka bibigyan, wala ka makain? Wala. Sa ilalim ng Senior Citizens Act, makakakuha sana siya ng libreng serbisyong pangkalusugan, PhilHealth coverage, pensyon mula sa gobyerno at diskwento sa mga gamot at piling establishmento. Pero dahil hindi man lang rehistrado, wala pang natatanggap na tulong si Lolo Ingo. So Tatay Ingo, sa ngayon, wala ka iniinom na kahit anong gamot para sa iyong tuberculosis? Wala. Sa buong probinsya, marami pa ang gaya niya. Noong 2010, nanguna ang Compostela Valley sa mga probinsyang halos walang naiparating na benepisyong pangkalusugan sa mga matatanda. Tama ka for 2010, zero yung Compostela Valley. Benefit delivery rate. When you benefit delivery rate na pagtatanungan natin, kasi nga, short ng, siyempre, ang na-reimburse ng PhilHealth is only half of the indigent, tama? So meron kaming half talagang sinasubsidize. Sa huling tala, isa sa kada 25 o mahigit 1 milyon pang senior citizen ang nagdarahop sa Pilipinas. Pero kakaunti pa rin ang rehistrado sa PhilHealth, kaya 3 lang sa kada 5 ang nakakakuha ng mga benepisyo. Kung ipapasulat ko sa inyo kung ano yung mga mahalagang issue para sa inyo. Kahit di marunong magsulat si Lolo Ingo, sabik niyang inilarawan ang mga problemang naisa na niyang masolusyonan ng mga uupo matapos ang eleksyon. Number 1 sa kanya, gamot, pagkain. Yung pangatlo, kabuhayan. Sana nga, gamitin ng mga botante ang kapangyarihang bumoto para maluklok ang karapat-dapat na kandidato. Saan nga naman tatakbo si Lolo Ingo? Kundi pa rin maaasahan, pati na ang gobyerno.
Ako si Sandra Aguinaldo. Ito ang aking biyaheng totoo.